Sa loob, na may staple ng may $500 na precision, ay nakalagay ang isang kasunduan ng annulment. Nakakabit sa harap ay isang tseke para sa P18 milyon. Miguel, sabi ni Don Ricardo, sumandal na parang isang hukom na malapit ng magbigay ng hatol. Ako ay magiging direkta. Ikaw ay nagpakasal ng mas mataas sa iyong station. Hindi iyan insulto. Iyan ay isang katotohanan. Si Marisa ay maaring nagkaroon ng sinuman. Maaari sana niyang napangasawa si Tristan. Nanigas si Marisa sa tabi ko. Sinubukan naming tanggapin ang kasal na ito, sumandal si Doña Teresa. Hindi namin kayang panoorin na maghirap sa pinansyal ang aming anak dahil sa pride. Sinasagot nito ang lahat. Ang tsekeng iyan, patuloy ni Don Ricardo, tinatapik ito, ay higit pa sa kikitain mo sa loob ng 10 taon bilang isang consultant. Pirmahan mo ang annulment, kunin mo ang pera at mag-move on ka. Mas magiging maayos ka at si Marisa ay makakabalik sa buhay na nababagay sa kanyang background. Ang katahimikan ay pumindot laban sa aking mga tainga. Tumayo si Marisa ng napakabilis. Ang kanyang silya ay nagkalampag sa sahig. Baliw ito. Hindi kayo pwedeng bumili ng tao. Marisa, umupo ka, sabi ni Don Ricardo. Ang boses niya ay mabigat sa mga dekada ng command. Ang mga matatanda ang nag-uusap. 48 taong gulang na ako, Dad. Pumiyok ang kanyang boses. Nandito ang asawa ko habang sinusubukan ninyong... Hindi na siya nakatingin kay Marisa. Nakatingin siya sa akin. Sigurado na nanalo na siya. Pagkatapos nagsalita si Sofia. Mom. Ang boses niya ay kalmado. Tama si grandmother. You deserve better. Humarap si Marisa sa aming anak. Ang hindi paniniwala ay nagtataka ng pag-asa. Sofia? Dad, maging tapat ka. Tumingin si Sofia sa aking mga mata. 20 taong gulang at sigurado sa sarili. Hinihila mo pababa si Mom. Nakatira kayo sa isang maliit na apartment. Minamaneho mo ang nakakahiya mong kotse. Alam ng lahat na hindi ka good enough para sa kanya. Sinabi niya ito na parang isang simpleng katotohanan. Kunin mo ang pera at umalis ka, dagdag niya. Magiging favor mo iyan sa lahat. Sofia, sigaw ni Marisa. Ang tatay mo yan. Humarap si Sofia sa kanyang ina. Halos banayad. Mom, maaari kang makasama ng isang taong tulad ni Tristan. Isang taong may tunay na kinabukasan. Isang taong hindi ka pipiliting pumili sa pagitan ng pamilya at kasal. Isang taong hindi ka ikakahiya. Doon, nabasag si Marisa. Umiiyak sa paraan na ginagawa ng tao kapag may nasira sa loob. Nanatili akong tahimik. Alam kong darating ang sandaling ito sa loob ng 80 buwan. Ngunit ang pag-alam ay hindi katulad ng pagdanas nito. Ang panunood sa aking anak na sinusukat ang aking halaga at itinatapon ako ay mas masakit kaysa sa anumang sinabi ng kanyang mga magulang. Minahal ko si Marisa ng walang kondisyon sa pamamagitan ng mahihirap na taon at tahimik na tagumpay. Naniniwala akong lumalaki ang respeto mula sa pasensya. Nilunok ko ang bawat pang-iinsulto mula sa kanyang mga magulang, bawat ngiti na tumitimbang sa aking kita bago ang aking karakter. Naisip ko na ang oras ay magpapalambot sa kanila. Naisip ko na mas marami ang nakikita ng aking anak. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung gaano kaayos na ini-edit ng pera ang isang kwento. Kung gaano kadali na ang kaginhawaan ay nagpapanggap bilang karunungan. Hindi sila nag-aalok ng pagpipilian. Binubura nila ako. At ang pinakamalupit na bahagi ay hindi ang tseke. Ito ay ang pagtuklas na ang pag-ibig na sinusukat sa mga numero ay naideklara ng hindi sapat. Naramdaman itong final, hindi mababawi. Tulad ng isang hatol na inihatid ng matagal bago pa ako pumasok sa silid. Kinuha ko ang tseke at sinuri ito. Hinayaan silang maniwala na ako ay natutukso. Generous yan, mahinang sabi ko. Ngumiti si Don Ricardo. Inilapag ko ang tseke at kinuha ang aking telepono. Bago ako tumugon, sabi ko, kailangan kong tumawag ng mabilis. Nakangiti si Don Ricardo. Ano ang kinalaman ng iyong attorney dito? Tiningnan ko siya ng maingat. Lahat, sabi ko. Dinayal ko si Attorney Dante Gonzales.
ang attorney na nag-manage ng aking mga interes sa loob ng 27 taon, at inilagay ko ang telepono sa speaker. Inilagay ko ito sa gitna ng mesa sa tabi ng tseke at naghintay. Miguel, kalmadong sabi ni Timer Dante. Inaasahan ko na ang tawag mo. Dante, naghahapunan ako kasama ang pamilya Santiago. Pakipaliwanag ang kasalukuyang ownership structure ng Santiago Maritime and Logistics. Siyempre, tugon niya ng walang pag-aalinlangan. Ang Santiago Maritime and Logistics Corporation ay may 100 milyong shares outstanding. Ang pinakamalaking shareholder ay Brennan Holdings LLC na nagmamay-ari ng 47 milyong shares o 47% ng kumpanya. Nagkunot ang noo ni Don Ricardo. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpatuloy si Attorney Dante ng hindi nababahala. Ang pangalawang pinakamalaking shareholder ay si Don Ricardo Santiago na personal na nagtataglay ng 18 milyong shares o 18%. Ang natitirang 35% ay nahahati sa mga institutional at pribadong investor. Ang katahimikan ay kumpleto. Dante, sabi ko, sino ang nagmamay-ari ng Brennan Holdings? Ang Brennan Holdings ay lubos na pag-aari ni Miguel Reyes. Itinatag ito 27 na taon na ang nakalipas gamit ang isang mana. Sa presyo ng pagsasara ngayon, ang posisyon sa Santiago Maritime ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $85 billion. Nalaglag ang baso ng alak ni Doña Teresa mula sa kanyang kamay at gumulong sa mesa. Nahulog ang telepono ni Sofia sa sahig. Nakatitig si Don Ricardo sa speaker na parabang nagbago ang realidad. Imposible ito, bulong niya. Ang Brennan Holdings ay, inakala mong ito ay isang institutional investor, sabi ko. Hindi ka nagtanong kailanman dahil ang pera ay palaging dumarating kapag kailangan mo ito. Tumayo ako at naglakad sa paligid ng mesa hanggang sa nakaharap ko siya. 27 taon na ang nakalipas. Gumuho ang iyong kumpanya. Ang Asian shipping crisis ang sumira sa iyo. Walang bangko ang magpopondo sa iyo. Sinubukan niyang magsalita ngunit nabigo. Ako ay 26 na taong gulang. Naman ako ang 30 milyon mula sa aking lolo. Inaral ko ang iyong negosyo sa loob ng ilang buwan. Matibay ang fundamentals mo. Kailangan mo lang ng kapital. Nanatiling kalmado ang aking boses. Kaya, bumili ako ng palihim sa pamamagitan ng mga entities na hindi mo matutunton. Sa loob ng 3 taon, nagmamay-ari na ako ng 15%. Nang makilala ko si Marisa, 31%. Pagdating ng kasal namin, 42%. Ngayon, 47%. Bawat expansion na inaangkin mong leadership mo, ang Atlantic Routes, port modernization, ang logistics software na nagligtas sa iyo noong 2015 ay pinunduhan ng aking capital. Hinayaan ko ang mga salita na manatili. Nagtratrabaho ka sa akin, Don Ricardo. Hindi mo lang alam. Pagkatapos humarap ako kay Sofia. Nakaupo siya ng nanigas, maputla ang mukha, nagtitipo ng luha. Sofia, mahinang sabi ko. Nais kong malaman kung pinahahalagahan ng aking anak ang karakter o ang kayamanan. Kung mahal mo ako dahil sa kung sino ako, o dahil sa kung ano ang pinaniniwalaan mong kulang ako. Ngayong gabi, may sagot na ako. Ang posisyon mo sa Santiago Maritime ay tinapos, epektibo kaagad. Marahil oras na upang matutunan mo kung ano ang kinakailangan ng isang tunay na karera. Dad, bulong niya, hindi ko alam. Mahalaga ba? Hindi mahalaga. Tinaas ko ang napunit na tseke upang makita nila ito. Hindi ko kailanman ginusto ang pera mo, Don Ricardo. Nais ko ang pamilya. Nais kong mahalin ang iyong anak nang walang pakialam sa status o mana. Ngunit nakita mo lang ang isang taong pinaniniwalaan mong mas mababa sa iyo. Ibinagsak ko ang mga piraso ng tseke sa mesa. Tumawag ako ng emergency board meeting para sa Lunes. Simple lang ang agenda. Isang boto sa CEO. Ikaw ay aalisin. At isang profesional na management ang ilalagay. Ito ang kumpanya ko, sigaw ni Don Ricardo. Ako ang nagtayo nito. Hindi, mahinang sabi ko. Dinala mo ito sa gilid ng pagkabangkarote. Iniligtas ko ito habang nakaupo ka rito, sinusubukang bilhin ako palayo sa iyong anak. Humarap ako kay Marisa, nanginginig pa rin, malayang bumabagsak ang luha at inabot ko ang aking kamay.
Kinuha niya ito ng walang pag-aalinlangan. May mahaba tayong biyahe pa uwi, mahinang sabi ko. Sa likuran namin, nakaupo ang pamilya Santiago sa gitna ng mga guho ng lahat ng pinaniniwalaan nila. At sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, nakita nila ako ng malinaw. Ang biyahe pabalik sa Quezon City ay 10 milya lang. Ngunit naramdaman itong parang pagtawid sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Naglakad kami patungo sa kotse ng tahimik. Ang Stone Estate ay kumikinang sa likuran namin na parang isang bagay na hindi totoo. Bahagi ng panaginip, bahagi ng bangungot. Nanginginig ang kamay ni Marisa sa kamay ko at hinawakan ko ito ng mahigpit, na para bang siya na lang ang tanging matibay na bagay na natitira. Ang unang 10 minuto ay lumipas ng walang salita. Nagmaneho ako sa perpektong kalye ng Ayala Alabang. Pagkatapos ay papunta sa highway, habang pinanunood ni Marisa ang malabong liwanag ng lungsod na dumadaan sa bintana. Sa wakas, mahinang sabi niya, gaano katagal mo na itong pinaplano? Hindi ako nagpaplano ng paghihiganti. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kalsada. Masyadong mahirap na tingnan siya. Nag-invest ako sa kumpanya taon bago kita nakilala. Isa lang itong magandang desisyon. Pero hinayaan mo silang tratuhin ka ng ganon. Sabi niya, pumipiyok ang boses. Sa loob ng 23 taon. Sa loob ng 18 buwan, sinubukan ko sila ng sinasadya. Bago iyon, naghanap ako ng mga salita. Umaasa ako na tatanggapin nila ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Maaari mo sana akong sinabihan, sabi niya, humarap sa akin. Kahit kailan. Maniniwala ka ba na pinakasalan kita dahil lang sa iyo? Tanong ko. Hindi para sa pamilya mo o access sa kapangyarihan. Tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. Hindi ko alam, inamin niya. Siguro hindi sa simula. Kailangan kong malaman mo na pinili kita noong wala akong mapapakinabangan. Nananatili ako noong sinabi ng lohika na hindi ako dapat manatili. Bumalik ang katahimikan at si Sofia. Hinayaan mong isipin ng anak natin. Hinayaan kong lasunin ka ng mga magulang mo laban sa akin, sabi ko. Naisip ko na ang pasensya ang magtuturo sa kanya ng tunay na values. Nagkamali ako. Dumating ang luha mula sa aming dalawa. Nag-pull over ako dahil nawala ang kalsada sa likod ng malabo. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya nang makahinga na kami muli. Ang kumpanya ay mabubuhay. Maaaring ialok si Don Ricardo ng consulting role, ngunit wala na ang kontrol. Siya ay aangkop o aalis. Sa atin? Sa wakas ay humarap ako sa kanya. Iyan ang iyong pagpipilian. Inabot niya ang aking kamay. Pinili kita. Palagi kitang pinipili. Ang lalaking nakasama ko sa apartment na iyon sa loob ng 23 taon. Iyan ang mahal ko. Hindi ang billionaire. Ang lalaking nagtitimpla ng kape tuwing umaga at nakikinig ng walang paghuhusga. 20 minuto pagkatapos, pumasok kami sa aming lot sa Quezon City. Pagkatapos ng estate, ang gusali ay mukhang maliit, ordinaryo, perpekto. Sa loob ng aming apartment, napapalibutan ng 2 dekada ng pinagsamang buhay, nagtanong siya, paano ang tungkol sa pera? Ang ating foundation, sabi ko. Palalakihin natin ito sa lugar na ito. Pananatilihin natin ito. Hindi ko kailangan ng mansyon. Ang Lunes ay nagdala ng mga kahihinatnan. Ang boardroom sa headquarters ng Santiago Maritime ay puro salamin at bakal. Isang espasyo na dinisenyo upang manakot. Ngunit alas 9 ng umaga, habang umuupo ako sa dulo ng conference table, ang upuan na inukupahan ni Don Ricardo sa loob ng 40 taon, nakaramdam lang ako ng isang tahimik na katiyakan tungkol sa kung ano ang kailangang mangyari. Ang emergency meeting ay tumagal ng ilang minuto. Ang agenda ay simple, isang boto sa posisyon ng kasalukuyang CEO. Ang business case ay malinaw, isang pangunahing shareholder ang gumagamit ng kanyang karapatan upang muling ayusin ang management. Minimal ang diskusyon. Sila ay mga profesional na nakakaunawa na ang personal na damdamin ay walang lugar sa fiduciary duty. Ang boto ay 78% pabor sa pagtanggal. Umupo si Don Ricardo sa dulong end ng mesa, bawasan sa paraang walang kinalaman sa pisikal na espasyo. Wala siyang sinabi, hindi siya nagtanggol sa sarili, hindi siya nakipagtalo,
hindi man lang nakatingin sa sinuman. Nang matapos ang boto at inihayag ang interim management team, tumayo lang siya at umalis. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng pagod. Sa sumunod na 2 araw, nakolekta ang aking telepono ng 12 voicemails mula kay Sofia. Hindi ko pinakinggan ang mga ito. Ang telepono ni Marisa ay nagliwanag sa mga text. Mom, please. I didn't understand. I'm sorry. Please talk to me. Hindi siya tumugon. Hindi pa. Noong Martes ng gabi, tila naintindihan ni Sofia na kung wala ang koneksyon ng Santiago Maritime sa kanyang resume, walang sino man ang nagbabalik ng kanyang mga tawag. Ang job market, tila, ay may paraan ng pagtuturo ng mga aral na nababalutan ng 20 taon ng privilege. Tumawag si Doña Teresa kay Marisa ng 17 na beses sa pagitan ng Lunes at Miyerkules. Miyerkules ng umaga, sa wakas ay sinagot ni Marisa. Please, ang boses ni Doña Teresa ay dumating ng basag, walang katulad ng malamig na society matriarch na nagmungkahi ng pagbili sa akin. Hayaan mo akong magpaliwanag, hayaan mo kaming itama ito. Kailangan ko ng oras, inay, mahinang sabi ni Marisa at ibinaba ang telepono. Nang hapong iyon dumating ang isang courier sa aming apartment. Ang envelope ay addressed sa maingat na sulat kamay kay Doña Teresa na nakilala ko mula sa mga tao ng mga formal na imbitasyon na natanggap namin at bihirang dinaluhan. Sa loob ay isang sulat, 2 pahina, nakasulat sa cream stationery. Marisa, hindi ko inaasahan na mapapatawad mo kami. Ang ginawa namin ay hindi mapapatawad. Ngunit kailangan mong malaman na inakala namin na pinoprotektahan ka namin. Nagkamali kami. Sobrang mali. Wasak ang iyong ama. Hindi tungkol sa kumpanya, bagaman masakit iyon. Tungkol sa pagkawala sa iyo. Tungkol sa pagtuklas na ang manugang na tinanggihan niya ay ang lalaking nagligtas sa lahat ng itinayo niya. Please, kapag handa ka na, maaari ba tayong mag-usap? Nangangako ako. Wala ng envelope. Wala ng tseke. Isang ina lang na gustong intindihin ang lalaking pinakasalan ng kanyang anak. Binasa ito ni Marisa ng 2 beses. Pagkatapos ay ipinakita sa akin. Sa tingin mo, totoo ang sinasabi nila? Tanong niya. Naisip ko iyon sa loob ng mahabang sandali. Sa tingin ko, natatakot sila. At minsan, ang takot ay nagpapatotoo sa tao sa paraang hindi magagawa ng kaginhawaan. Ano ang gagawin mo? Bibigyan ko sila ng isang pagkakataon, sabi ko. Isa, ngunit sa mga terms natin, sa apartment natin. Walang performance ng kayamanan at status. Kung matatanggap nila tayo kung ano tayo, siguro may pag-asa. Huwebes ng umaga, nagpadala si Marisa ng text. Dinner, our place. Friday 7 p.m, no dress code, no expectations, just family. Ang tugon ni Doña Teresa ay dumating sa loob ng ilang segundo. Thank you. We'll be there. Biyernes, nagluto kami ng pasta. Walang magarbong, walang detalyado, tanging ang uri ng pagkain na ibinahagi namin ng 1,000 beses sa loob ng 20 taon. Walang crystal glasses, walang china plates, walang performance talaga. Nang tumunog ang doorbell ng 7:00 ng gabi, eksaktong 1 linggo pagkatapos ng hapunan na nagpabago sa lahat, kinuha ko ang kamay ni Marisa at sinagot namin ito nang magkasama. Nakatayo sila sa aming pinto, mukhang mas maliit, na para bang ang nakalipas na linggo ay nagpabawas sa kanila sa paraang hindi kailanman mababayaran ng kayamanan. Si Don Ricardo ay nakasuot ng jeans at isang navy sweater, walang tie, walang tailored suit, walang baluti ng executive authority. Pumili si Doña Teresa ng simpleng black slacks at isang cream blouse. Ang tanging alahas niya, isang wedding ring na nakita ko sa loob ng 23 taon, ngunit hindi ko talaga napansin noon. Walang perlas, walang diamante, walang performance talaga. Salamat sa pagtanggap sa amin, mahinang sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay walang dalang commanding certainty na narinig ko sa mga mesa ng boardroom at dinner conversations sa loob ng mahigit 2 dekada. May hawak si Doña Teresa na isang bote ng alak, hindi mula sa kanilang pribadong koleksyon, isang bagay lang mula sa isang lokal na tindahan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniaalok niya ito kay Marisa. Tuloy po, sabi ni Marisa, umatras.
Ang aming Quezon City apartment ay hindi kailanman dinisenyo upang humanga. 800 square feet ng komportabling espasyo na tinitirhan, na may mga bookshelf na nakahanay sa dingding at mga litrato na nagdodokumento ng 23 taon ng tunay na sandali. Ang living room ay direktang bumukas sa kusina. Walang hiwalay na dining room, walang staff quarters, walang marmol o kristal kahit saan. Dahan-dahang naglakbay ang mga mata ni Doña Teresa sa espasyo. Pinanood ko siyang tiningnan ng lumang sofa kung saan kami ni Marisa gumugol ng hindi mabilang na gabi. Ang maliit na mesa kung saan kami nagbahagi ng libu-libong pagkain. Ang simpleng artwork na pinili namin ng magkasama. Ang ganda ng lugar na ito, sabi niya sa wakas. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ang kanyang boses ay walang paghuhusga. Pakiramdam ko, bahay. Naghanda si Marisa ng pasta, walang magarbong, tanging ang marinara recipe na itinuro sa kanya ng kanyang lola taon bago ko pa siya nakilala. Ang amoy ng bawang at basil ay pumuno sa maliit na apartment habang nakaupo kami sa mesa ng kusina. 4 na tao sa isang espasyo na dinisenyo para sa intimacy sa halip na performance. Ang bango, sabi ni Don Ricardo habang nagsasandok si Marisa. Kumain kami ng may nakakailang nakatahimikan sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang tinidor. Miguel, sinimulan niya, maingat ang boses. May utang akong paumanhin sa iyo, maraming paumanhin sa katunayan. Nagantay ako, bawat hapunan kung saan pinaramdam ko sa iyo na maliit ka. Bawat komento tungkol sa trabaho mo, sa kotse mo, sa background mo. Bawat oras na nagpahiwatig ako na hindi ka sapat. Huminto siya at nagtrabaho ang kanyang panga. At ang checking iyon, ang pagtrato sa iyo, na para bang nagkakahalaga ka lang ng 18 milyon at hindi isang kusing pa, kung kailan ang katotohanan ay ikaw ang lalaking nagligtas sa aking kumpanya at nagmamahal sa aking anak ng may integrity na nabigo akong kilalanin. Humarap siya kay Marisa at nakita ko ang pamamasa sa kanyang mga mata. Marisa, humihingi ako ng tawad na hindi ko nakita ang nakita mo kay Miguel. Humihingi ako ng tawad na pinahahalagahan ko ang social position kaysa sa iyong kaligayahan. Nakahanap ka ng isang lalaking nagmamahal sa iyo para sa eksaktong kung sino ka. Iyan ang dapat na gusto ng bawat ama. Halos sinira ko iyon dahil sa sarili kong pride. Inabot ni Doña Teresa ang kamay ni Marisa. Malayang bumabagsak ang luha ngayon. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paghahanda sa iyo para sa isang tiyak na uri ng kasal, sabi niya. Nang pumili ka ng iba, naramdaman ko na parang tinatanggihan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Ngunit wala kang tinanggihan, patuloy niya. Pumipili ka ng isang bagay na totoo kaysa sa isang bagay na walang laman. At si Sofia, pumiyok ang boses ni Doña Teresa. Kami ang lumason sa isip niya laban sa inyong dalawa. Iyan ay kasalanan namin. Ibinaba ko ang sarili kong tinidor. Nakatingin sa mga mata ni Don Ricardo sa tapat ng maliit na mesa. Tinatanggap ko ang inyong mga paumanhin, mahinang sabi ko. Ngunit ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang paglimot. Kung muli nating itatayo ito, kailangang maging totoo. Wala nang paghuhusga batay sa panlabas na anyo. Wala nang lason tungkol sa kung sino ang nararapat sa kanino. At si Sofia, 20 taong gulang siya. Maaari siyang matuto, ngunit kailangan niyang humingi ng paumanhin sa sarili niya kapag handa na siya. Dinikdik ni Marisa ang kamay ni Doña Teresa. Gusto ko ang aking mga magulang pabalik, mahinang sabi niya. Ngunit kailangan kong makita ninyo kami. Talagang makita kami. Si Miguel sa jeans ay still ang lalaking nagmamay-ari ng 85 bilyon. Iyan ang aral. Dahan-dahang tumango si Don Ricardo. Maaari ba kitang ayain sa tanghalian minsan, Miguel? Tayo lang dalawa. Magsimula ulit. Maganda ang tunog ng tanghalian, tugon ko. Nagpadala si Sofia ng sulat. Maingat na inialok ni Doña Teresa. Ngunit hindi pa siya handa na harapin kayo. Kapag handa na siya, sabi ko, nandito kami. Hindi pa ito kapatawaran. Ang kapatawaran ay mangangailangan ng oras. Ngunit ito ay isang simula at minsan ang isang simula ay sapat na. 3 buwan ay makakapagpabago ng isang pamilya, isang kumpanya at isang tahimik na pag-unawa sa kung ano talaga ang kahulugan ng kayamanan. Pagdating ng Pebrero, ang Santiago Maritime Stock
ay umakyat ng 35% sa ilalim ng profesional na management na pinamumunuan ng isang CEO na pinili ko hindi para sa pedigree, kundi para sa napatunayang competence. Ang kumpanya na iniligtas ko, 27 na taon na, ang nakalipas ay sa wakas ay umuunlad. Eksakto tulad ng palagi kong pinaniniwalaan na maaari itong mangyari. Si Don Ricardo ngayon ay nagtrabaho lang ng 2 araw sa isang linggo. Nagpapayo sa mga legacy accounts at institutional relationships. Kadalasan, nakikinig siya. Nakikinig siya sa mas batang mga executive na may mas matatalas na tools at sa mga logistics specialist na mas nakakaintindi ng modernong supply chains kaysa sa kanya. Ibinenta niya ang Mercedes, bumili ng Toyota Camry at tila gumaan dahil dito. Ang Reyes Family Foundation ay inilunsad noong Enero na may 75 milyon na endowment. Si Marisa ang naging direktor nito. Hindi na nagvo-volunteer para sa vision ng iba, kundi nagtatayo ng sarili niya. Mga scholarship para sa mga estudyanteng gustong magkaroon ng business degrees, ngunit kulang sa pera. Housing assistance. Job training para sa mga taong tinanggihan na ng lipunan. Ang mga bata na walang inaasahang magtagumpay, sabi niya, habang nagdra-draft ng mission statement. Iyon ang mga magpapabago sa lahat. Tuwing 2 linggo, sina Don Ricardo at Doña Teresa ay pumupunta sa aming apartment para sa hapunan. Minsan, sila ang nagluluto. Natuklasan ni Doña Teresa na nag-e-enjoy siya kapag walang staff na nanonood at walang performance na kinakailangan. Nagtanong sila tungkol sa mga libro, hindi sa deals. Nagvo-volunteer si Doña Teresa ng 50 na oras sa isang linggo sa foundation, ginagamit ang kanyang mga social connections para sa isang bagay na talagang mahalaga. 6 na linggo na ang nakalipas, dumating ang isang sulat, nakasulat sa maingat, hindi sigurado na sulat kamay ni Sofia. Dad, sa wakas ay natututo na ako sa sinubukan mong ituro sa akin. Humihingi ako ng tawad na inabot ng 20 taon at pagkawala ng lahat upang maintindihan. Kumuha siya ng isang entry-level marketing job sa isang maliit na tech startup. Walang glamorous, walang namana. Nagrenta siya ng isang simpleng apartment sa San Juan, binayaran ang sarili niyang mga bill at sumakay sa LRT papunta sa trabaho tulad ng iba. Nakipagkita siya kay Marisa para sa kape ng 2 beses, ngunit hindi pa siya handa na makita ako. Palapit na siya, sabi sa akin ni Marisa. Ang 20 taon ng paglason ay nangangailangan ng oras upang hugasan, sabi ko. Maaari akong maghintay. Ngayong gabi, pagkatapos ng isa pang hapunan noong Biyernes, pagkatapos umalis sina Don Ricardo at Doña Teresa ng may tunay na ngiti at mga pangako na babalik, tumayo kami ni Marisa sa aming maliit na balcony na nakatingin sa Quezon City. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa ilalim namin. Hindi mabilang na buhay ang nagaganap sa mga apartment na tulad ng sa amin. Nagsisisi ka ba na hinayaan mo silang pahiyain ka ng matagal? Tanong niya. Kailanman, sabi ko, hinila siya palapit. Dahil ngayon alam ko na mas mahal ka ng mga magulang mo kaysa sa kanilang pride. Pinili mo ako dahil sa kung sino ako at hindi ko kailangan ng pahintulot upang maging sarili ko. Sino ka, Miguel Reyes? Ngumiti ako. Ako ay isang 53 taong gulang na logistics consultant. Ako ay isang billionaire investor. Ako ang asawa mo. At ako ang lalaking nagpatunay na ang pinakamakapangyarihang tao sa anumang silid ay kadalasan ang mga taong hindi napapansin. Hinalikan niya ako habang kumikinang ang lungsod sa ibaba. Sa isang lugar, muling inaaral ni Don Ricardo ang sarili niyang kumpanya mula sa simula. Sa isang lugar, pinaplano ni Doña Teresa ang kanyang susunod na volunteer shift. Sa isang lugar, nagtatrabaho ng huli si Sofia, nagtatayo ng isang bagay na totoo gamit ang sarili niyang mga kamay. Dito, sa simpleng apartment na pinili namin ng sinasadya, kami ay mayaman sa tanging mga paraan na mahalaga. Ang envelope na iyon ay hindi nagpabago sa lahat. Ang tseke ay hindi. Ang mahalaga ay ang sandali na inihayag ng tao kung sino talaga sila at kung ano ang pinili mong gawin sa katotohanan iyon. Pinili ko ang pag-ibig, pinili ko ang katapatan. Pinili kong patunayan na ang pagiging minamaliit ay maaaring ang pinakadakilang advantage sa lahat. Kapag walang sino man ang umaasa sa iyo na manalo, mas matamis ang tagumpay.
Ang pangalan ko ay Miguel Reyes. Ito ang patunay na ang character ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa status. At ang pinakadakilang tagumpay ay ang mga hindi nakita ng sinuman na darating. Manatiling mapagpakumbaba, alamin ang iyong halaga, at huwag hayaan ang sinuman na magparamdam sa iyo na maliit ka dahil lang sa hindi nila makita kung gaano ka talaga kalakas. Sa pagbabalik tanaw sa aking kwento, napagtanto ko na binigyan ako ng Diyos ng 23 taon upang maghanda para sa isang 50 na minutong sandali. Tinatawag ako ng ilang tao na mapagpasensya. Tinatawag ko itong faith. Faith na ang Diyos na nakakakita ng lahat ay maghahayag ng katotohanan sa kanyang perpektong timing. Huwag kang maghintay ng kasing tagal ng ginawa ko upang ipakita ang iyong halaga. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na itago ang ating liwanag sa ilalim ng busal magpakailanman. Hinayaan kong magdusa ang aking pamilya sa utinong buwan ng kahihiyan kung kailan ang isang matapat na pag-uusap ay sanay napigilan ito. Iyon ang pagkakamali ko. Narito ang natutunan ko. Binigyan ka ng Diyos ng mga talento, hindi upang patunayan ang sarili mo sa iba, kundi upang maglingkod sa kanyang layunin. Naisip ko na nagtuturo ako kina Don Ricardo at Doña Teresa ng isang aral. Ang katotohanan, tinuturuan ako ng Diyos tungkol sa pride, pagpapatawad, at ang paghihiganti ay sa kanya lamang. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ko, minamaliit, hindi iginagalang, nagdadala ng isang sikreto na maaaring magpabago sa lahat, tanungin mo ang sarili mo, naghihintay ba ako sa timing ng Diyos o pinapakain ko ang sarili kong ego? Ang tunay na kwentong ito ay nagturo sa akin na ang mga kwento ng lolo tungkol sa karangalan at pasensya ay maganda. Ngunit ang tunay na karunungan ay nagsasabi rin, protektahan mo muna ang iyong pamilya. At ang tunay na kwentong ito ay nagpapatunay na kapag inayos ng Diyos ang katarungan, ito ay palaging mas perpekto kaysa sa anumang maaari nating ayusin sa ating sarili. Ang mga kwento ng lolo mula sa sarili kong father-in-law ngayon ay kasama na kung paano siya pinagpakumbaba ng Diyos sa pamamagitan ng manugang na hinamak niya. Ang mga kwento ng lolo na sinasabi niya kay Sofia ngayon ay nakatuon sa karakter, hindi sa kayamanan. Ang mga kwentong lolo na ito ang naging redemption ng aming pamilya. Huwag mong itago kung sino ka upang magpatunay ng isang punto. Maglingkod ka sa Diyos. Mahalin mo ang iyong pamilya. Hayaan mong siya na ang humawak sa lahat. Sa 24 taon ng pagtitiis, masakit na makita kung paanong sinukat ng aking anak ang aking halaga sa pera. Masakit. Ngunit pinili ako ni Marisa. Pinili niya ang lalaking nagtitimpla ng kape. Hindi ang bilyonaryo. Ang tseke at ang envelope ay hindi ang nagpabago sa lahat. Ang mahalaga ay ang pagpili namin ng pag-ibig, ng katapatan. Ang pagiging minamaliit ang naging pinakamalaking advantage ko. Kaya't tandaan, stay humble. Character ang pinakamahalaga, hindi ang pera. Huwag kang magpapadala sa kanila. Ang gabi na inialok ng aking father-in-law ang tseke para sa annulment, iyon na ang pinakamatinding hiya. Mas masakit pa nang sabihan ako ng sarili kong anak na si Sofia na, take the money and go. Sa loob ng 23 taon, hinayaan ko silang maliitin ako. Nagkunwari akong isang simpleng consultant lang. Pero para sa kanila, ako ay walang pakialam, isang taong pwedeng itapon. Hindi nila alam na ang hamak na lalaking tinutulak nila paalis ay ang secret na may-ari ng buong kumpanya nila. Ang lihim na yaman ko ay nagkakahalaga ng 85 bilyon. Tapos na ang paghihintay, babawiin ko ang aking dangal at ituturo ko sa kanila ang isang lesson tungkol sa respeto. Kung nakaranas ka na ng pangmamaliit, like and share at kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood ngayon? Dumating ang text message noong isang umaga ng Martes at alam ko agad kung ano ang ibig sabihin niyon. Ako si Miguel Reyes, 53 taong gulang. 23 taon na kaming kasal ni Marisa at sa tagal ng panahong iyon, natutunan ko ng basahin ang temperatura ng kanyang pananahimik. Ang partikular na pananahimik na ito, iyong tipong nakatitig siya sa kanyang telepono habang lumalamig ang kanyang kape, ay nangangahulugang may binabalak na naman ang kanyang mga magulang. Hulaan ko, sabi ko mula sa kabilang side ng aming mesa sa kusina sa Quezon City. Ang nanay mo tama. Tumingala si Marisa.
at kinumpirma ng ekspresyon sa mukha niya ang hinala ko. Ipinadaan niya ang kanyang telepono sa bakas ng gulong-gulo naming mesang kahoy na binili namin sa isang yard sale 19 taon na ang nakakaraan. Ang mensahe ay maikli, formal at talagang nakakakilabot sa pagiging tumpak nito. Dinner, Friday, 7 p.m. Important family matter. Pag nagiging formal na ng ganito ang mga magulang ko, Dad, mahinang sabi ni Marisa, may nasasaktan na. Hindi siya nagkakamali. Si Doña Teresa Santiago ay hindi marunong mag-imbita ng basta-basta. Bawat interaksyon ay kalkulado. Bawat salita may hinihintay na kapalit. Ang imbitasyon sa hapunan na dumating sa pamamagitan ng text message sa halip na tawag sa telepono ay isang business transaction, hindi isang simpleng family gathering. Pupunta tayo, sabi ko. Gusto kong makita kung ano ang pinaplano nila. Ang hindi alam ni Marisa at hindi niya pwedeng malaman dahil maingat kong itinago sa kanya sa loob ng 18 buwan, ay naghihintay ako sa sandaling ito. Matagal ko na itong pinanonood at pinaghahandaan. Nakita ko itong unti-unting nabubuo sa maliliit na komento tuwing Thanksgiving, sa paraan ng pagtingin sa akin ni Don Ricardo Santiago na para bang problema akong kailangang solusyonan. Pati na rin sa paraan ng pagtrato sa akin ng kanilang anak, si Sofia, na parang nakakahiya ako. Imbes na tatay, inakala nila na nasa kanila ang kapangyarihan sa relasyong ito. Inakala nila na ako ay kung ano lang ang nakikita nilang pagkatao ko. Isang 53 taong gulang na logistics consultant na nagmamaneho ng 7 taong gulang na Honda at nakatira sa isang simpleng 2-bedroom apartment. Ang hindi nila alam ay ito. 27 taon na ang nakalipas, namana ko ang 30 milyon mula sa aking lolo. Karamihan sa tao ay bibili ng magandang kotse o magbabakasyon ng mahal. Ako, bumili ako ng stock sa isang kumpanya ng shipping na nalulugi na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Ricardo Santiago. Nalulunod siya sa utang mula sa Asian financial crisis at hindi makakuha ng pondo mula sa sinumang tumitingin sa kanyang mga libro. Inaral ko ang kumpanyang iyon sa loob ng ilang buwan bago ako bumili ng una kong stock. Matibay ang fundamentals nito, kumikita ang mga roots nito, kailangan lang ng capital. Kaya nagsimula akong bumili ng palihim sa pamamagitan ng iba't ibang corporate entities at offshore trusts na hindi matutunton pabalik sa akin. Sa loob ng 3 taon, nagmamay-ari na ako ng 15%. Pagdating ng kasal namin, 42% na ang pagmamay-ari ko. Ngayon, nagmamay-ari ako ng 47% ng Santiago Maritime and Logistics Corporation. Sa kasalukuyang valuation, ang aking posisyon ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 85 bilyon. Nagtratrabaho sa akin si Don Ricardo Santiago. Hindi lang niya alam. Miguel, ang boses ni Marisa, ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Pinanonood niya ako gamit ang mga matang nakakita na sa akin sa lahat ng pagsubok, graduate school, pagbabago ng karera, at walang katapusang pagsuway ng mga magulang niya. Pangako mo, hindi mo hahayaang mabuli ka nila. Inabot ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Pangako ko, makikita nila kung sino talaga ako. Dinikdik niya ang mga daliri ko, nagtitiwala sa akin tulad ng pagtitiwala niya sa loob ng 20 taon. Nagtitiwala siya sa akin nang hilingin ko sa kanya na mamuhay ng simple, na itayo ang aming buhay sa isang bagay na higit pa sa panlabas na anyo. Hindi siya nagtanong kailanman. Hindi siya humingi ng paliwanag. Ang Biyernes ay dumating na may malamig na gabing Nobyembre na nagpaparamdam sa Metro Manila na hindi ito mapagbigay. Minaneho ko ang aming Honda palabas ng Quezon City habang papalubog ang araw. Tahimik si Marisa sa tabi ko, ang kamay niya ay nakapatong sa center console kung saan ko ito maaabot. Nakarating na kami sa ganitong lugar ng 2 dosenang beses sa loob ng 23 taon. Pero ang gabing ito ay ibang-iba. Parang tumatawid kami sa hangganan patungo sa teritoryo ng kalaban. Dumaan sa bintana ang Quezon City. Ang mga gusaling luma, ang mga estudyanteng nagmamadali, ang komportabling pagiging simple ng aming lugar, kung saan ang mga propesor at artista ay namumuhay ng magkatabi sa mga pamilyang nagtratrabaho. Pagkatapos tumawid kami sa Ayala Alabang at nagbago ang mundo.
Lumapad ang mga kalye, lumaki ang mga bahay, nakatayo sa likod ng mga pader na bato at perpektong mga damuhan, kahit ang taglamig ay hindi makakabawas sa kagandahan nito. Ito ang old money, ang uri na hindi kailangang mag-anunsyo dahil alam na ng lahat na naroroon ito. Ang uri na tumitingin sa 7 o taong gulang kong Honda at nakikita ay kabiguan sa halip na pagpili. Naghigpit ang kamay ni Marisa sa akin habang lumiko ako sa kalye ng kanyang mga magulang. Ang Stone Estate ay nakatayo sa 3 ektarya na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kinikita ng karamihan sa tao sa buong buhay nila. Maging sa lumulubog na liwanag, mas mukha itong museum kaysa bahay. Lahat ay may haligi at symmetry at ang uri ng architectural perfection na nagsasabing, kami ay mahalaga sa lahat ng dumadaan. Pumasok ako sa pabilog na driveway. Bago ko pa mapatay ang makina, bumukas ang pinto sa harapan. Si Ate Flor ang nakatayo sa pinto, ang kasambahay, hindi si Doña Teresa. Sinabi na nito sa akin ang lahat ng kailangan kong malaman. Ito ay hindi hapunan ng pamilya. Ito ay isang transaksyon. Ginagawa talaga nila ito, bulong ni Marisa. Hayaan mo sila, sabi ko. Binati kami ni Ate Flor ng may profesional na kagandahang asal. Kinuha ang aming coat nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Pagkatapos lumitaw si Don Ricardo sa foyer. 72 taong gulang at dala-dala pa rin ang sarili na parang isang taong nagtayo ng mga imperyo na siguro inakala niyang nagawa niya. Miguel! Ang pakikipagkamay niya ay dinisenyo upang mamayani, sobrang higpit at masyadong matagal. Marisa, sweetheart. Lumabas si Doña Teresa mula sa living room. 69 at napaka-elegante, sa paraang tumatagal ng oras ng araw-araw na pag-aalaga upang makamit. Inalok niya si Marisa ng yakap. Pagkatapos, humarap sa akin ng may air kiss na lumanding sa kung saan malapit sa aking pisngi nang hindi talaga nagkakaroon ng kontak. Napakabuti naman at dumating kayo, sabi niya. Ang boses niya ay nagpapahiwatig na hindi ito isang good thing. Mom, Dad, nandito na sila. Ang boses ni Sofia ay nanggaling mula sa mas malalim na bahagi ng bahay, basta-basta, walang gana. Nakita ko siya sa living room, 20 taong gulang, at nag-scroll sa kanyang telepono na para bang hindi kami karapat-dapat tingnan. Hi anak, mahinang sabi ni Marisa. Oh, tumingin si Sofia ng kalahating segundo. Hi Mom, hi Dad. Ang salitang dad ay sinabi na para bang kinikilala niya lang ang isang estranghero. Naalala ko siya noong siya ay 7 taong gulang. Tinatanong ako kung bakit hindi kami nakatira sa malaking bahay tulad ni na grandma at grandpa. Sinubukan kong ipaliwanag ang tungkol sa values, tungkol sa pagbuo ng isang bagay na totoo sa halip na kahanga-hanga. Tumango siya, pero kahit noon, nakita ko na hindi niya naintindihan o ayaw niyang maintindihan. Tara na, nag-gesture si Don Ricardo patungo sa dining room. Ang mesa ay inihanda para sa 5. Nahuli ng mga baso ng kristal ang liwanag mula sa chandelier. Ang mga platong china na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aming buwanang upa ay nakalagay sa bawat upuan. Ang seating arrangement ay nagsabi sa akin ng lahat tungkol sa kung paano magaganap ang gabing ito. Si Don Ricardo sa dulo ng mesa, si Doña Teresa sa kanyang kanan, si Sofia sa tabi ng kanyang lola, agad na magkaalyado. Kami ni Marisa sa tapat nila, pisikal na nahiwalay, kakaunti, at isolated. Umupo kami. Makalipas ang isang sandali, lumitaw si Ate Flor kasama ang unang course. Habang inilalagay niya ang mga plato, naramdaman ko na itinatayo na ang trap, ang bitag. Naggugol sila ng mga araw sa paghahanda, ngunit wala silang ideya kung sino ang sinisikap nilang hulihin. Tinaas ni Don Ricardo ang kanyang baso ng alak. Nahuli ng kristal ang liwanag habang ngumiti siya. Para sa pamilya, sabi niya. Ang salitang iyon ay naramdaman na parang isang banta. Ang unang course ay dumaan at nawala kasama ang uri ng pilit na kagandahang asal na nauuna sa isang execution. Nagtanong si Don Ricardo tungkol sa aking trabaho nang may maingat na pagmamataas ng isang lalaking nagtatanong sa isang bata tungkol sa pagpipinta ng daliri. Nagkomento si Doña Teresa tungkol sa panahon. Nag-scroll si Sofia sa kanyang telepono sa pagitan ng mga kagat, walang kontribusyon,
Hanggang sa sinulyapan siya ng kanyang lola na nagpapahiwatig na kahit ang paghamak ay nangangailangan ng tamang timing. Dumating ang pangunahing course, isang uri ng isda na marahil ay mas mahal pa ang bawat ounce kaysa sa ginugugol ko sa groceries sa isang linggo. Doon nagsimula talaga si Don Ricardo. Katatapos lang namin ng finalization ng bagong Atlantic shipping route expansion, sabi niya. Hinihiwa ang kanyang isda ng may surgical precision. 10 taong proyekto, 2 bilyon na investment. Kailangan ng tunay na vision upang makita ang mga oportunidad na tulad niyan. Sinabi niya ito na para bang ipinapaliwanag niya ang quantum physics sa isang taong halos hindi pumasa sa high school math. Inaprubahan ko ang funding na iyan, naisip ko habang pinanonood siyang mag-perform. Bawat sentimo ay nagmula sa aking mga holdings. Sinasermonan mo ako tungkol sa isang proyektong binigyan ko ng green light 18 buwan na ang nakakaraan. Ngunit tumango lang ako at sinabing, mukhang ambisyoso. Ang mga salitang iyon ay tila nakakadismaya sa kanya. Nais niya ng engagement, marahil ay argumento. Sa halip, wala akong ibinigay sa kanya. Dinampot ni Doña Teresa ang thread. Marisa, nabanggit ko ba na nakasalubong ko si Tristan Alcantara noong nakaraang linggo? Ang boses niya ay magaan, kaswal, ang paraan ng tunog ng tao kapag sila ay malapit ng saksakin ka. Napakahusay niya. Kakatapos lang bumili ng bahay sa Forbes Park. Talagang nakamamanghang property. Tumigil ang tinidor ni Marisa habang patungo sa kanyang bibig. Masaya ako sa buhay ko, inay. Siyempre naman, sweetheart. Ang ngiti ni Doña Teresa ay parang makakahiwa ng kristal. Sinasabi ko lang na nakakatuwang tingnan kung paano lumalabas ang buhay, hindi ba? Ang mga pagpipilian na ginagawa natin. Sa tapat ng mesa, sa wakas ay tumingala si Sofia mula sa kanyang telepono. Binigyan ako ni grandfather ng mga tunay na responsibilidad ngayon, sabi niya, at hindi ko masabi kung kausap niya ako o sa pamamagitan ko. Ako ang nagko-coordinate sa logistics team sa bagong terminal integration. Tunay na trabaho, strategic work. Napakaganda niyan, anak, mahinang sabi ni Marisa, sinisikap na makuha ang mata ng aming anak. Pero nakatingin na sa akin si Sofia ngayon. Talagang nakatingin sa akin sa unang pagkakataon sa buong gabi. Ang ilan sa atin ay talagang nagtatayo ng mga karera. Alam mo, hindi lang consulting. Sinabi niya ang salitang iyon na para bang isang bagay na nakita niya sa ilalim ng kanyang sapatos. Sofia! Ang boses ni Marisa ay may gilid, iyong isa na lumalabas kapag ipinagtatanggol niya ako sa kanyang pamilya sa loob ng 1,000 beses sa 23 taon. Ano? Nagpapakatotoo lang ako. Tumingin si Sofia sa kanyang ina. Hindi mo ba kailanman hiniling na sana iba ang mga pagpipilian mo? Hindi mo ba kailanman naisip kung ano ang magiging buhay kung nagpakasal ka sa isang taong may tunay na ambisyon? Ang katahimikan na sumunod ay absolute. Namutla ang mukha ni Marisa. Ang tatay mo ang kausap mo. Nagkibit balikat si Sofia. Nagkibit balikat na para bang nagkomento lang siya sa panahon sa halip na nagpapahiwatig na ang buong kasal ng kanyang ina ay isang pagkakamali. Nanatili akong perpektong kalmado. Nakita ko na mas lalo silang naiinis dahil dito kaysa sa anumang tugon na maaari kong ibigay. Nais nila akong mag-react, ipagtanggol ang sarili ko, patunayan na mahalaga sa akin ang iniisip nila. Ngunit ginugol ko ang 23 taon sa pag-aaral na basahin ng pamilyang ito. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa pag-uusap. Ito ay tungkol sa positioning. Palibot sila, sumusubok, naghahanda para sa isang bagay. Dumating at nawala ang dessert. Nilinis ni Ate Flor ang mga plato ng may kasanayan at efficiency. Sa isang sandali, nagkaroon ng katahimikan, iyong uri na parang held breath. Pagkatapos lumunok si Don Ricardo at inabot ang ilalim ng kanyang upuan. Nang lumabas ang kanyang kamay, may hawak itong leather folder na magpapabago sa lahat. Ang leather folder ay lumapag sa mesa sa pagitan ng mga baso ng alak at kristal nang may mahinang kalabog na nagpatahimik sa silid. Ipinadaan ito ni Don Ricardo sa akin nang may kumpiyansa ng isang lalaking nakasara ng 1,000 deal.